Good morning, magandang umaga po muli. So ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Ay muli na naman yung samahan dito sa property na may sukat na 2 hectares. So ito pong 2 hectares na ito ay tuhog na tuhog po tayo ng provincial. Nasasakupan po ng provincial na ito ay 4 na bayan po: Quezon, Alabat, Perez. So diyan po sa may unahan na yan na po yung tulay na ginagawa na tawid dagat. So diyan po yung Roma kung tinatawag dito sa Lopez, Quezon. Pero ang property po na ito na po mismo, pinipistuhan natin ito. So ito na po yung pinakandadaanan po ng provincial. So sa unahan po nito ay nauna na pong gawin dyan yung cemented road going to Lopez naman po sa may bayan po ng Lopez. So ito nga po pala biniyahin natin ng nasa 45 minutes papasok dito sa pinakang property. So bago ko po ikutin ang property, yung mga hindi pa po dyan nakalike, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video natin ina-upload na property. So ito na po ang reality niya. So dito po sa area na to, good for business po, plat na plat itong area na to. So diyan po yung dagat, papansin po nyo, yan po yung pinakang area po ng tubig ng dagat sa may bakawan po na yan. So meron po tayo dito magiging frontage na nasa 60 meters frontage po. So diyan naman po sa may dagat na yan, may shoreline po tayo dyan na 20 meters po ang layo. And mapapansin po nyo yung nyug na mataas na tinuturo ko na yun. Diyan po yung pinakang shoreline po niya patungo naman po sa dagat na 20 meters. So dito na po yung area niya. So plat na plat, paakyat po dito sa area na to. Yan po yung area na yan. Bali dalawang upland po tayo. Tapos hindi naman po kataasan yung pinakang upland dyan. Banayad lang naman po yan. So dyan po yung punong-puno po ng produkto na niyog at marami pong fruit bearing tree. Yan, mapapansin po niyo sa video natin, pinistuhan na po natin itong pinakang gitna ng karsada. Then may kasama na po siyang bahay. Yung pong bahay na yan, bungalow po yan. So pwede po natin ipagawa yan. Marami po dito na kawayan, then yung mga manggang kalabaw, fruit bearing langka. Then yan po yung mga nyug niya. So kagandahan po ng nyug niya. So ang boundary naman po niya, i-start po tayo dito sa may kawayan na to. Ito pong kawayan na ito, yung pinakang start niya. So, i-details ko na po sa inyo, no. Pagpasok po dito sa loob ng property to ay medyo PD road po, may cemented road. So, hindi pa siya ongoing na talagang cemented road ang papasok dito. So, ang kagandahan po nito, ito pong area ng property nito. Yan pong property na yan, sa doktor po ang may-ari niyan. At ito na po yung ating property na pinabibinta po na 2 hectares. So, yan po yung boundary niya. Mapapansin po natin yung kawayan na yan, gilid ng bahay na yan. Diretso po, sakop na po itong area na marami pong nilalamang nyug, fruit bearing mangga. Then paakyat naman po dito sa may taas na to. So dito po sa area na to, nasa half hectares lang po tayo. Dito po nasa 1.5 hectares ang sinasakupan ng ating property. So dito po muna tayo, good for business po tayo dito sa may area na to. Yan po yung dagat naman, pupuntahan po natin yung area ng dagat dyan. So pinakikita ko po sa inyo pinaka reality nya. Wala po tayong magiging problema, may electricity, may cellphone signal, napakalakas po at tabi ng dagat. So pag yan po ay nating nalinis na yan, kita po natin dyan yung Quezon, yung pinakang bayan po ng Quezon. Harvest dito ng mga produkto ng niyog. So sa area po na ito, mapapansin natin may mga manggang kalabaw, fruit bearing saging. Meron pa po doon sa may pinakalob, may kaimito. Meron tayo malaking puno ng Jumelina. So ito po pala ang title nito ay TCT Clean Title. So updated po ang amilyar nito hanggang po 2027 ang update po ng amilyar. So wala po tayong magiging problema. Ito po ay ready to transfer na sa bibili. So medyo mataas lang po ang presyo kasi ito po ay mapapansin nyo ay talagang ginagawa na po ang karsada, ongoing na po na dinidevelop. So may presyo lang po talaga ang property na 2 hektarya na ito ay may nagkakahalaga po ito ng 3M. So sa 3M naman po yun, 150 per square meter po. Pinapatakan po ng ating property na pinabibinta po sa atin ni seller na to. Yan. Napakaganda po nito at napaka good investment po. Sa mga buyer po dyan na OFW na naghahanap po ng investment na ganito ang hanap. So meron po tayo dyan resort beach na sinasakupan, pwede po nating i-develop yan. Yan po sa may area na yan, so papasilip ko po sa inyo mamaya sa area na yan. Ito po sa may upland na to, hindi ko na po papasukin at medyo sukal po at galing lang po tayo sa Bagyo, ang madami pong bagsakan dyan na kawayan. So sa may dagat na lang po tayo pipisto. Pero yung mga gusto po mag-inquire dito, makikita po nyo yung aming contact number, ang WhatsApp and Viber sa taas po ng ating screen na yan. So dito po ay pwedeng i-tripping para makita po ng personal. So pasok po dito ang 4 wheels. So sa kotse naman po medyo
alanganin po kasi medyo maputik po at tag-ulan ngayon. Pero kung mga Raptor o mataas-taas na Innova ay kaya na po dito makapasok sa area po ng property. Ito po anytime pwede po itong i-viewing. So update lang po kayo sa mga buyer dyan na mag-i-interest dito. So ito po napakalapad po ng karsada na provincial na to. So 4 na bayan po ang pupuntahan itong karsada nito. Kung manggagaling po tayo sa Quezon City sa may Kamaynilaan po, ito ay babiyahin na lang po tayo dito na nasa 6 hours lang po papunta dito sa property. Yan, napakarami po talagang kawayan, napakarami pong nilalamang nyug dyan. So doon sa may taas po na yan puro nyug, taas dito na po yung pinakang boundaryhan nya. So pathway naman po papunta sa dagat. So sisilipin po natin yung papasok naman po dyan sa pinakang beach. Yan, ito na po yung bahay nya. Bungalow naman po yung bahay. So napakaganda pa rin naman po. Yan. Bali dito tayo sa gilid po dadaan, sa gilid ng bahay na to. Papasukin po natin sa may loob para mapakita ko po sa inyo yung reality niya. So flat na flat naman po itong area na to. Yan. Ito na po yung pinaka na sasakupan ng property na 2 hektarya po. Yan. Yan. So bali dito na tayo sa pinakalob ng property. So mapapansin po nyo, no, napakarami po nito na produkto ng niyog. Yan, nasasakupan. So flat siya, nasa 70% flat. Then merong uplan na konting-konti lang naman po yung pinakang uplan niya. Banayad lang yung pinakang pagpasok natin doon sa area doon sa kabila. Pero papasilip ko po muna sa inyo ito na good for business po ito. Pwede nyo itong i-develop na beach. So ito na po ay sadyang may pathway kasi dati po na siyang pinupuntahan ng mga tao. So papakita ko po sa inyo. Yan, ito po yung nasasakupan niya na property. Nasa pinakaloob po tayo. So napakarami pong produkto na niyog. Madaming pot berry. Ito yung kay Mito, oyster apple kung tawagin sa Tagalugan. Yan po. Bali sa dagat na po tayo papunta. Ito na po yung nasasakupan natin na beach. So ito po ay mayroon tayong shoreline. Hindi na po kasama sa title yan. So ang start po nyan, mula po sa shoreline yan 20 meters po going to, yan na po yung dagat na po nasasakupan natin na yan. So medyo ngayon high tide, pero napakaganda pa rin naman po. Yan, ito lang yung konting lilinisin lang po dito sa property. Yan naman po ay anytime pwede nyong linisin kasi ito po ay title talaga. TCT po ito, clean title. Ready to transfer, bayad ang buwis at amil. Yan, ito na po yung pinakang dagat nya. So napakamura po nito, 150 per square meter lang po. Meron ka ng beach front na sinasakupan. So white sand ang buhangin. Yan. Medyo masukal lang po at gawa ng galing po tayo sa bagyo, sa masamang panahon. So ang basura ay tumabi. Yan, kung nyo mapapansin po, ito na yung pinakang beach nya na sinasakupan, beach front. So, papakisilip ko na po sa inyo pinakang white sand na buhangin nya. May konting bakawan lang. So pwede naman po siya linisin. Yan po. Hindi lang tayo punta sa pinakang katubigan niya. Yan po yung pinakang nasasakupan natin na beach. So napakaganda po nitong i-develop sa mga developer, mga retirement na good for business ang hinahanap nila. So ito na po yung mga naghahanap na mga beach front. Ito na rin po, pasok ang sasakyan, pasok ang 4 wheels. So wala na kayong ipapagawang right of way, left and right po. Ito pong parte ng may dagat na to, so nasa kalahating hektarya po ang sinasakupan nito. Doon naman po sa kabilang karsada ay 1.5 hectares po, Yan, bali meron din po tayo ditong frontage sa gilid na to na nasa 60 meters. Kung gaano po kalaki ang frontage natin sa provincial road, so yan na rin po ang magiging frontage natin dito sa dagat. Yan, bali di-develop na lang po, konting linis lang to. Yung mga kahoy-kahoy naman, yung mga bakawan na po yan, maganda rin po yan. Ang lilinisin lang dyan yung medyo maliliit. So maganda na po, katulad nito. Ito po ay dinadaanan lagi ng bangka. Yan, yung nangingisda, yan po. Dahil na po yung pinakang provincial highway sa pinakang kabila. So napakalapit lang po natin sa provincial. So napakaganda po nitong i-develop na resort. Yung mga naghahanap po dyan ng beach resort, ito na po, TCT clean title po ito. Wala na kayong aabya din, ready to transfer na po sa mga buyer na gustong mag-inquire at bumili ng property na to. Yan.
So bali hindi lang natin siya maikot, kung makikita po nyo sa screen ng video natin. So talaga napakasukal. Yan, so bali dyan po yung pinaka boundary niya. Mapapansin yung kawayan na yun. Yan yung provincial road. Dito na po yung boundary niya. Paakyat. So dito po yung sinasabi ko sa inyo yung upland. So, mapapansin nyo yung manggang kalabaw. Then yung mga nyug na kababaan pa lang. Kalakasan munga. Ito po yung pinakang kupraahan. Yan. So ito na po yun. Pinakang property na sasakupan. So napakarami po talaga niyang nilalamang produkto pa ng niyog. So ang produkto ng niyog nito nasa 350 mahigit pa po. So yan, mapansin nyo, kalakasan bumunga, hindi pa kataasan. So ito po yung pinakang upland. So napakagandang view po nito, overlooking po ito sa dagat. So dito pag nalinis natin po yung area na yan, kitang kita na po natin dyan yung dagat. So pupuntahan pa po natin yung taas nang maipakita ko sa inyo yung pinakang reality ng pagkalupa niya. Yan na tuhog ng provincial highway, then may overlooking spot po na may sakop pa na beach front. So sa kagandahan po ng property na to, ito po ay mura lang pinagbibili ni seller. So 150 per square meter lang po ang presyo niya. Yan, punong-puno po ng produkto pa na niyog dito sa taas ng property. So kagandahan, kalakasan bumunga, good for investment at good for retirement po. Ganda pala dito. So ito po yung pinaka nasasakupan ng property. So malinis, inaabyad po. Yan o, kung nyo mapapansin, medyo hiningal na konti. Yan, so dito na tayo. Talaga napakarami po dito na produkto ng niyog. So bali na dalawang upland po lang tayo dito sa may area na to. So dito yung mapapansin natin, punong-puno ng niyog. So nakaka-amaze ang lugar na to. So napakagandang gawing bakasyonan. So may source of electricity tayo ng kuryente, source of water meron din. Nakapansin ako dito ng hose ng kuryente, ng tubig na ito. Ito po yung hose, may laman. Yan. Kagandahan po nito, bundok siya pero may source ng tubig. So yan po yung taas na yan, sako pa rin natin yan. Mapapansin po natin dyan, napakarami po dyan na fruit bearing saging. So napakarami po na produkto ng niyog hanggang sa taas. So dito na lang po tayo sa area na to. Marami tayong panggawa ng bahay kubo, meron po dyan mga kawayan. May napansin din ako mga hardwood na mga Jimelina. So napakarami po na pwede natin magamit dito pagpagawa ng rest house. So napakaganda po itong bakasyonan sa may mga buyer po dyan na may mga edad na naghahanap ng tabing-tabi po ng karsada. So ito na po, marami pang nilalamang mga produkto ng niyog. So every 2 months pwede po tayo dito magpa-harvest. So ang kagandahan po nito ay overlooking spot sa dagat. And ito pong area na to, medyo masukal na yan. So nasasakupan pa rin po ng ating property na 2 hektarya yan. At ang kagandahan po nito ay overlooking po tayo sa dagat. So yan, pasisilip ko na po sa inyo yung pinakang area po ng property, yung reality niya. So flat ang baba, nag-uplan ng konti. Ito na po yung pinakang uplan, yung overlooking. So yan po yung dagat. Yan po, pasisilip ko sa inyo yung pinakang dagat. Ayan po, yan, dagat na po yan, namumuti na yan. Yan, so dyan, iiko tayo. Pag nilinis po natin yung mga sukal na damo na yan, tanaw po natin, nasasakupan natin dyan beach front. Yung pong nasa kalahating hektarya na nasa una nating pinakita sa video. Then dito na po yung pinakang upland na overlooking nya. So kita po natin dito ang bayan ng Quezon. Yan, sa area na to. Medyo maulap lang po ang panahon at may ulanin na naman. Yan po, overlooking tayo sa dagat. Yan, yan po yung dagat. So dyan po sa dagat na yan, may nasasakupan po tayo sa baba na yan na may frontage din po, nasa 60 meters frontage po tayo. At ang kalsada naman po, yan na po mismo yung baba na yan. Kapansin po nyo yung baba na yan. Yan na po yung binutas na kalsadang provincial. Papunta naman po ng Quezon, Alabat at Perez. Yan po yung pinakang daan nya. So yan po yung tulay, yung tatawid po sa dagat na pinagawa ni Helen Tan. Yan, dito po yung pinakang ano nyo,
hahanapan natin siya ng magandang view. Nakitang kita po yung pinakang dagat. So dito na po yung boundary niya. Yan, mapapansin naman po yung boundary natin. So malinis yung farm na kalapit natin. Ito po yung area ng dagat niya. Ayan, mapapansin po nyo. Yan na po yung overlooking na sinasabi ko sa inyo sa dagat. Yan. Yan po yung overlooking sa dagat. Yan. Napakaganda po ng view nitong property na to. So yung mga gusto po mag-inquire nito, update na po kayo sa WhatsApp and Viber po natin sa taas ng screen na yan. So maraming salamat po uli sa mga lagi nakasuporta sa ating channel na Art of Field Vlog. So yan po. Thank you for watching.